Ang pangalan ko ay Anastasia, 31 taong gulang, at nagtatrabaho ako bilang credit manager sa isang bangko sa Moscow. Ang buhay ko sa Russia ay masasabing matatag. May bahay sa labas ng bayan, isang gray na Volvo, at suweldo na kinaiinggitan ng aking mga kaibigan. Ngunit tuwing gabi pag-uwi, katahimikan lang ang sumasalubong sa akin. Ito ay dahil ang karamihan sa mga lalaking nasa tamang edad sa Russia ay nahahati sa tatlong klase. 1. Lasinggero. 2. Sugalero. 3. Parehong-pareho. Sinubukan ko ng makipagrelasyon sa lahat ng tatlong uri. Ang resulta, wasak na puso at halos sirang pancreas. Isang araw, nakatanggap ako ng text message mula sa aking nag-iisang kapatid na babae, si Maria Dobo Putuano. Ate na, ikakasal na ako. Kay Roberto, isang Pilipino. Halos ibato ko ang telepono. Pilipinas, isang bansa na kilala ko lang sa balita tungkol sa mga turistang niloloko, maliliit na lalaki, kayumanggi ang balat, naka-Hawaiian shirt, nagmamaneho ng tricycle at ngumingiti ng matamis, naghihintay lang ng pera mula sa mga babaeng turista. Agad akong sumagot, Maria, tigilan mo ang kabaliwan na iyan. Umuwi ka na ngayon din. Makalipas ang 2 araw, sumakay ako ng eroplano patungong Maynila. Business class, isang maleta lang. Ang layunin ko ay malinaw. Hilahin ang kapatid ko pabalik sa Russia bago pa huli ang lahat. Sa loob ng 2 oras na biyahe, tiningnan ko ang mga litrato sa telepono ni Maria. Litrato nilang dalawa ng isang lalaki. Nakangiti ng malapad, matitingkad na puti ang ngipin, kulay tan ang balat. Sa isang tingin pa lang, alam kong isa siyang gold digger. Kinuha ko ang screenshot at ipinadala sa isang kaibigan sa Moscow. Tingnan mo. Ganito ang lalaking nanloloko sa kapatid ko. Tumugon ang kaibigan ko ng isang serye ng laughing emojis. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport ng 3 ng umaga. Inasahan kong makatagpo ng gulo, tiyak na magulo ang paliparan ng isang umuunlad na bansa. Ngunit ang nakita ko ay makintab na sahig, salamin na sumasalamin sa mga ilaw ng neon at mga karatula na may Russian translation. Nagulat ako at napatigil sa paglalakad. Isang babaeng opisyal, nakasuot ng dark violet na uniforme, ang lumapit sa akin. Nagsalita siya ng Russian, may purong Moscow accent. Maligayang pagdating. Miss Anastasia, tama po ba? Ipinasundo po kayo ni Maria. Napanganga ako, paanong nakapagsasalita ng Russian ang isang Pilipino? At bakit niya ako kailangan sunduin ng ganito ka-espesyal? Isang malinis at puting van ang naglabas sa akin mula sa paliparan. Ang driver ay isang lalaking nasa edad na, nakasuot ng malinis na puting polo shirt. Nagmano siya sa akin bago niya binuksan ang pinto. Sumakay ako ng may pag-aalinlangan. Sa daan, tumingin ako sa labas ng bintana, matatayog na skyway, maliwanag na mga ilaw. Naisip ko, tiyak na itinayo lang ito para linlangin ang mga turista. Ang totoong Maynila ay tiyak na marumi, tulad ng nakikita ko sa balita. Lumiko ang sasakyan sa isang maliit na eskinita. Orange ang kulay ng ilaw. Isang malaking 2 palapag na bahay, malinis. Nakatayo si Maria sa labas ng bahay, nakasuot ng maluwag na damit, at ang tiyan niya ay medyo umbok na. Nagulat ako. Buntis na siya? Ngumiti si Maria nang may hiya. 4 na buwan na po, ate. Ang lalaking iyon, si Roberto, ay lumabas mula sa loob ng bahay. Mas matangkad siya kaysa sa inakala ko, 180 centimeters. Nagmano siya sa akin ng may paggalang. Magandang gabi, ate na. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ang kanyang Tagalog ay malinaw, ngunit masyadong magalang, kaya't naramdaman ko ang pagkailang. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako ng malamig. Halos hindi ako natulog ng gabing iyon. Nakaupo ako sa sofa sa sala, naririnig ko ang mahihinang pag-uusap ni Roberto at Maria sa kusina, ang mahinang tawa ng kapatid ko. Iyon ang boses na hindi ko narinig kay Maria sa loob ng maraming taon, simula nang pumanaw ang aming mga magulang. Hinigpitan ko ang aking kamao. Bukas, kakausapin ko siya at sisiguraduhin kong maiuuwi ko siya sa Russia, anuman ang mangyari. Wala akong ideya na sa loob ng 3 araw, ang lahat ng paniniwala na pinanghahawakan ko sa loob ng 31 taon ay tuluyang magigiba. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa isang mahinang, matamis na amoy-amoy ng pandan na may luya. Lumabas si Maria mula sa kusina, may dalang tray ng almusal, arroz caldo na may kalamansi. Sumunod si Roberto,
May dalang baso ng sariwang orange juice. Halika na, ate na. Kumain na po muna tayo ng almusal. Tiningnan ko ang mangkok ng arroz caldo at sumimangot. Bakit may kalamansi sa lugaw? Mahinang tumawa si Maria. Kalamansi po yan ate, mabango. Subukan mo po muna. Kumuha ako ng isang kutsara. Ang lasa ay napakasarap kaya't kumuha ako ng pangalawang kutsara nang hindi ko namamalayan, nagngit-ngit ako. Gaano man kasarap ang pagkain, hindi nito mababago ang katotohanan. Ang lalaking ito ay isang banta pa rin. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam si Roberto na isasama niya ako sa ospital. Kailangan po ni Maria ng prenatal check-up ngayon. Pumayag ako, umaasang makakausap ko si Maria ng kaming dalawa lang. Sa daan, matindi ang traffic tulad ng Moscow sa taglamig. Nagsimula akong magreklamo. Bakit napakabigat ng traffic sa Pilipinas? Araw-araw ba? Ngumiti si Roberto at hindi sumagot. Matagal kaming na-traffic hanggang sa marinig ko ang sirena. Ang lahat ng sasakyan sa aming lane ay nagsimulang gumilid, isa-isa, walang nagbusina, walang nagmura. Maging ang bus ay gumilid para bigyang daan ang ambulance na mabilis na dumaan. Napanganga ako. Sa Moscow, aabutin ng hindi bababa sa 10 minuto bago may magbigay daan sa ganitong uri ng traffic. Dito, wala pang 30 segundo. Sinulyapan ko si Roberto. Itinaas niya ang kamay niya at nagpasalamat sa sasakyan sa tabi niya na nagbigay daan. Nagsimula akong makaramdam ng pagkailang. Ang ospital na pinuntahan namin ay tinatawag na Ospital ng Maynila. Inasahan kong makakita ng mga lumang gusali at mahabang pila ng mga pasyente. Ngunit ang nakita ko ay matataas na gusali na salamin, isang malawak na lobby at sahig na marble na napakakintab at sumasalamin. Isang nurse ang lumapit sa amin, nagsasalita ng matatas na Russian. Kayo po ba si Miss Maria? Hinihintay na po kayo ng doktor. Natigilan ako, may mga nurse na nagsasalita ng Russian sa isang pampublikong ospital sa Pilipinas. Habang naghihintay, naglakad ako sa paligid. Nakita ko ang karatula ng presyo para sa panganganak, 80,000 pesos, nakatumbas ng humigit kumulang 80,000 ruble. Sa Moscow, ang normal na panganganak ay nagsisimula sa 300,000 ruble. Nagsimula akong makaramdam na para akong sinampal ng mahina. Ang check-up room ay mayroong isang babaeng doktor, nasa edad na, nakangiti at nakasuot ng manipis na salamin. Sinuri niya si Maria ng detalyado, tinanong ang tungkol sa morning sickness. Pagkatapos, ipinakita niya sa amin ang ultrasound, isang maliit na sanggol na gumagalaw sa sinapupunan ni Maria. Nagsalita ang doktor sa halo-halong Ingles at Tagalog. Isinalin ni Roberto ang bawat pangungusap, napakalakas ng bata. Ang timbang ay ayon sa pamantayan. Nakakakain na ng marami ang nanay, tama ba? Tumango si Maria, nagniningning ang mga mata. Tiningnan ko ang kapatid na babae na dati ay depresibong umiinom ng gamot. Sa loob ng maraming taon ngayon ay nakangiti ng malapad, halos nakapikit na ang mga mata. Hinigpitan ko ang aking kamao sa bulsa ng aking damit. Hindi pa ako susuko. Paglabas ng ospital, dinala ako ni Roberto sa isang karinderya sa tabi ng kalsada para magtanghalian, isang maliit na tindahan na may bubong na yero at mga lumang ceiling fan. Muli akong sumimangot. Kumain sa tabi ng kalsada, hindi ba siya magkakasakit? Ngumiti si Roberto. Dito po ako kumakain simula pa nung bata ako, ate na. Hindi pa naman ako nagtatay. Naglakad siya para umorder. Sisig at sinigang na hipon. Sinubukan ko ang sisig. Napakaanghang kaya't tumulo ang luha ko, ngunit hindi ako makatigil sa pagkuha ng kutsara. Ang maanghang na lasa ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng pagiging buhay. Naisip ko na matatamis ang pagkain ng Pilipinas, ngunit ito ay napakaanghang at nakakabusog. Nagsimula akong maramdaman na natatalo ako, unti-unti. Nang hapong iyon, hiniling sa akin ni Maria na sumama sa kanya sa simbahan. Magdarasal po tayo para sa bata, ate. Ayaw kong pumunta, ngunit dahil nakita ko ang umbok ng tiyan niya, pumayag ako. Ang simbahan na pinuntahan namin ay ang San Sebastian Church. Nakita ko ang matayog na puting simbahan, nakatayo sa ilog ng Pasig. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumama sa mga salamin. Napakaganda kaya't saglit akong nakalimutan huminga. Maraming Pilipino ang nagdarasal, mayayaman at mahihirap magkakasama.
walang tumitingin sa isa't isa ng may paghamak. Isang maliit na bata ang tumakbo at nagbigay sa akin ng sampagwita. Ngumiti ako ng malapad at nagmano sa kanya. Kinuha ko ang sampagwita nang may pagtataka. Ang mahinang amoy ng bulaklak ay nagpalambot lalo sa puso ko. Pagsapit ng gabi, dinala ako ni Roberto sa night market ng Divisoria, isang pamilihan sa gabi na napuno ng mga tao kaya't halos nagbabangga na ang mga balikat. Muli akong nagreklamo sa isip ko. Napakaraming tao, punong-puno ng magnanakaw. Ngunit ang nangyari ay nadapa ako at nalaglag ang aking wallet. Isang Pilipino ang mabilis na yumuko, kinuha ito, nagmano at ibinalik sa akin. Sa inyo po ito ate, mag-ingat po kayo. Pagkatapos magsalita, umalis siya. Nakatayo ako ng tulala. Sa Moscow, kapag nawala ang wallet, wala na. Nagsimula akong makaramdam na para akong sinampal sa pangalawang pagkakataon sa isang araw. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang telepono at tiningnan ang mga lumang litrato ni Maria, mga litrato kung saan hindi siya numingiti. Mga litrato na umiiyak siya sa banyo pagkatapos makipaghiwalay sa kanyang dating kasintahan, mga litrato kung saan siya ay napakapayat kaya't nakikita ang kanyang mga buto-buto. Pagkatapos ay ikinumpara ko kay Maria ngayon matabang pisngi, nagniningning ang mga mata. Sinimulan kong tanungin ang sarili ko, baka nagkamali ako sa simula pa lang. Kinaumagahan, nagising ako ng maaga ng hindi sinasadya. Ang tunog ng mga mas mula sa malapit na simbahan ay naririnig sa bintana. Umupo ako at tiningnan ang kapatid ko na mahimbing na natutulog sa tabi ni Roberto. Magkayakap silang dalawa at ang tiyan ni Maria ay halatang umbok sa ilalim ng kumot. Hinigpitan ko ang aking kamao. Hindi pa huli ang lahat. Kailangan ko siyang iuwi ngayon. Nauna nang nagising si Roberto. Pumasok siya sa kusina para magluto ng almusal. Ang amoy ng fried garlic at pepper ay tumama sa ilong ko. Lumabas ako at nakita siyang nagluluto ng kanin sa malakas na apoy gamit ang isang lumang kawali. Ngunit ang kanyang kilos ay parang isang chef. Ate na, gusto niyo po ba ng fried rice? Idadagdag ko po sa luto ko. Matigas akong sumagot. Hindi na, iuuwi ko na si Maria ngayon. Huminto si Roberto sa pagluluto at tiningnan ako ng matigas. Ate na, iniisip mo po ba na niloloko ko si Maria? Nangutya ako. Nakita ko na ang mga Pilipinong katulad mo. Ngumingiti lang ng matamis para sa pera. Dahan-dahan niyang inilagay ang spatula. Naiintindihan ko po. Marahil ay maraming masamang balita sa Russia. Pero mahal ko po talaga si Maria. Mapapatunayan ko po iyan sa inyo. Tumawa ako ng mahina. Paanong patunayan? Hindi siya sumagot, ngunit kinuha niya ang telepono at tumawag. Pagkatapos ng 10 minuto, isang tunog ng motorcycle ang narinig sa labas ng bahay. 3 lalaki na nakasuot ng uniforme ng ospital ang dumating, sakay ng motorcycle. Ang isa sa kanila ay ang doktor na sumuri kay Maria kahapon. Nagmano siya sa akin. Magandang gabi, ate na. Ako po si Dr. Thanagorn. Hiniling po ni Roberto na kausapin ko kayo. Natigilan ako. Kinuha ng doktor ang medical record ni Maria. Si Maria po ay may depression noon. Tama ba? Simula nang dumating siya rito sa Pilipinas, bumuti ang kanyang kondisyon ng 90%. Ang gamot na iniinom niya ay 4 na tableta bawat araw, ngayon ay 1 na lang bago matulog. Itinuro niya ang graph sa folder, ang antas ng serotonin ay patuloy na tumataas. Hindi lang po ito dahil sa gamot, ate na. Ito po ay dahil sa pag-ibig at katatagan na natanggap niya. Tiningnan ko ang graph nang may nanginginig na mata. Ang kapatid ko na dating umiiyak gabi-gabi, ngayon ay natutulog ng nakangiti. Nang hapong iyon, hiniling sa akin ni Maria na pumunta sa isang floating market. Pumunta ka po, kahit 1 beses lang ate. Gusto ko pong makita nyo. Pumayag ako dahil gusto kong magkaroon ng pagkakataong makipag-usap sa kanya nang kaming dalawa lang. Ang floating market ay puno ng maliliit na bangka na kahoy. Ang mga Pilipino ay nakaupo sa bangka, nagtitinda, nakangiti at nagbabati sa isa't isa. Ang amoy ng inihaw na hipon at oysters ay lumulutang sa hangin. Patuloy akong nagreklamo sa isip ko. Ang floating market na ganito ay tiyak na marumi. Ngunit ang lahat ay naghuhugas ng pinggan gamit ang malinis na tubig mula sa mga plastic na drum.
Ang mga bata ay tumatakbo sa tulay na kahoy nang hindi natatakot mahulog. Isang matandang babae ang nagpapaikot ng bangka at lumapit, inabot sa akin ang isang plato ng inihaw na hipon. Subukan mo po ito. Libre, regalo po ni Lola. Ang hipon ay malaki, malambot at matamis kaya't nakalimutan ko at nakakain ako ng 3 piraso. Ngumiti si Lola nang nakapikit ang mga mata. Masarap po ba? Ruso po ba kayo? Bumalik po kayo ulit ha? Hindi ako makapagsalita. Pagsapit ng gabi, umupo kami sa tabi ng ilog. Ang orange na araw ay lumulubog sa likod ng simbahan. Hinawakan ni Maria ang kamay ko. Nakita mo na po ba ang ganitong sunset sa Moscow, ate? Nanahimik ako. Sa Moscow, ang sunset ay kulay abo at malamig. Dito, ito ay kulay orange, mainit at nakakakaba. Nang gabing iyon, palihim kong binuksan ang telepono at tiningnan ang chat group ng aking mga kaibigan sa Moscow. Tumatawa pa rin ang mga kaibigan ko. Niloloko ka na ng kapatid mo. Malapit na siyang magpadala ng pera sa Pilipino niyang asawa. Nag-type ako ng sagot. Hindi pa ako sigurado at binura ito. Tiningnan ko ang kapatid ko na natutulog sa tabi ko. Ang kamay niya ay nakapatong sa umbok na tiyan niya. Nagsimula akong matakot. Natatakot na ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa loob ng 31 taon ay mali. Bago matulog, kumatok si Roberto sa pinto at inabot sa akin ang isang baso ng iced Thai tea. Ate na, inumin niyo po ito bago matulog. Makakatulong po sa inyo para makatulog. Kinuha ko ang baso nang hindi ko namamalayan. Nagmano siya at umalis. Ininom ko ang baso matamis, malamig at nakakawala ng uhaw. Ang lasa ay tila unti-unting nagpapahina sa pader sa puso ko. Tumayo ako sa harap ng pinto. Hinahawakan ng mahigpit ang baso ng inumin at bumulong sa sarili ko sa unang pagkakataon. Baka nagkamali nga ako sa simula pa lang. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa malakas na tunog ng ulan na tumatama sa bubong na yero. Ang langit ay kulay abo tulad ng Moscow sa taglagas, ngunit dito, kapag umuulan ng ganito kalakas, tiyak na lulubog ang lungsod. Binuksan ko ang pinto at nakita si Roberto na nagbubuhat ng sandbags para harangan ang harap ng bahay. Nakatayo si Maria, may hawak na payong para sa kanya. Buntis siya, ngunit nakangiti pa rin. Ang lakas ng ulan, ate, pero huwag po kayong mag-alala. Hindi pa naman kami binabaha. Nangutya ako sa isip ko. Ang ganitong klase ng bahay na kahoy, tiyak na lulubog. Pagkatapos ng 10 minuto, 3 o 4 na kapitbahay ang dumating, may dalang pala at sandbags. Walang nag-utos, ngunit lahat ay tumulong na magtulungan na harangan ang kalsada sa harap ng subdivision. Sumigaw ang tita sa tabi ng bahay. Berto, wag mo na lang alalahanin ang bahay ko. Tulungan mo muna ang mga matatanda. Tumayo ako ng tulala. Sa Russia, kapag binaha, bawat isa ay tumatakas. Dito, pinili nilang tulungan ang iba bago ang sarili nila, hindi pa humihinto ang ulan. Biglang nakaramdam si Maria ng matinding sakit ng tiyan. Namutla ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang tiyan niya. Ate, masakit ang puson ko. Nagulat ako. 4 na buwan pa lang, baka maaborta. Mabilis na binuhat ni Roberto si Maria at isinakay sa kotse. Ang ulan ay bumubuhos na parang nahuhulog ang langit. Ang kalsada ay nagsimula ng baha hanggang tuhod. Napakatindi ng traffic, hindi na aabot ang ambulance. Sumigaw ako. Anong gagawin natin? Napakalayo ng ospital. Kinuha ni Roberto ang telepono at nagdial ng isang numero. Wala pang 2 minuto, isang malakas na tunog ng motorcycle ang narinig. 5 kalalakihan, nakasuot ng safety vest na orange at dilaw, ang dumating sakay ng big bikes. Nagmano ang isa sa kanila kay Roberto. Tumawag ka, Berto. Kami ang barangay Tanods. Sumakay na kayo. Binuhat nila si Maria sa sidecar na may asul na stretcher na nakakabit sa motorcycle. Ang lahat ng sasakyan sa baha na kalsada ay automatikong gumilid. Walang nagbusina, walang nagmura. Sumakay ako sa likuran ng isa sa mga motorcycle. Ang hangin at ulan ay humahampas sa akin, ngunit ang puso ko ay mabilis na tumibok. 4 na minutong lang at nakarating kami sa ospital sa gitna ng baha. Ang doktor na sumuri kay Maria ay naghihintay na sa harap ng emergency room. Pagkatapos ng check-up, ang conclusion ay minor bleeding lang dahil sa stress. Iniksyonan siya
ng muscle relaxant at ligtas ang bata. Napaupo ako sa sahig ng emergency room, tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Kung nasa Russia ako, tiyak na mawawala ko ang parehong ina at anak ngayon. Paglabas ng ospital, hindi pa rin humihinto ang ulan. Naghihintay ang grupo ng mga barangay tanod sa labas. Inabutan ako ng isa ng raincoat. Ate Ana, isuot niyo po muna ito. Baka magkasakit po kayo. Nagtanong ako, nanginginig ang boses. Paanong nakilala niyo si Roberto? Paanong napakabilis niyong tumulong? Ngumiti ang pinuno ng grupo. Magkakapit-bahay po kami. Sa komunidad namin, kapag may nangangailangan, lahat ay tumutulong kahit hindi pa magkakakilala. Tiningnan ko ang higit sa 10 Pilipino, basang-basa, ngunit nakangiti. Walang nagreklamo, walang humingi ng bayad. Nagmano ako nang hindi ko namamalayan ang unang pagkakataon sa buhay ko na nagbigay ako ng paggalang sa isang tao ng buong puso. Nang gabing iyon, natulog si Maria dahil sa gamot. Lumabas kami ni Roberto at umupo sa balkoni. Umaambon pa rin. Mahinang nagsalita si Roberto. Ate na, baka iniisip mo na mahirap kami. Pero mahirap lang kami sa pera, pero mayaman kami sa bayanihan, community spirit, kindness. Noong dumating si Maria, umiiyak siya gabi-gabi. Niyakap ko siya at sinabi ko na dito, walang sinuman ang hahayaan na malunod ng mag-isa. Nanahimik ako, iniisip ang Moscow, kung saan hindi ako binabati ng aking mga kapitbahay kahit 10 taon kaming magkatabi. Nagtanong ako, nanginginig ang boses. At kung gusto ko pa ring iuwi si Maria, tiningnan ako ni Roberto ng diretso. Hindi ko po kayo pipigilan. Kung gusto po ni Maria umalis, ihahatid ko po siya sa airport. Pero kung gusto po niyang manatili, aalagaan ko po siya at ang anak namin habang buhay. Tumigil siya saglit at inabot ang kamay niya, isang kamay na magaspang mula sa trabaho sa konstruksyon. Baka wala po akong maraming pera tulad ng mga lalaki sa Russia. Pero ipinapangako ko po na hinding-hindi ko na po hahayaan na umiyak si Maria ng mag-isa. Hinawakan ko ang kamay niya nang hindi ko namamalayan ang kamay na mas mainit kaysa sa hangin ng Moscow sa taglamig. Nang gabing iyon, huminto ang ulan. Tumayo ako sa harap ng balcony, tinitingnan ang buwan na lumabas mula sa ulap, ang parehong buwan sa Moscow, ngunit dito mas maliwanag at mas mainit. Itinaas ko ang kamay ko at hinawakan ang sarili kong dibdib. Ang pader na itinayo sa loob ng 31 taon ay nagsimula ng gumuho ng hindi na maaayos. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa malakas na tunog ng telepono. Tumawag ang nanay ni Maria mula sa Moscow, galit na galit. Anastasia, buntis ang anak ko sa Pilipinong iyon. Halos atakihin sa puso ang tatay niya. Umuwi ka na ngayon din. Hindi pa ako nakakasagot, umiyak na ang nanay ko. Niloloko lang kayo ng mga iyan. Nakikita ko ang balita araw-araw, ang mga babaeng Ruso ay iniiwan, may 2 anak. Tiningnan ko si Maria na nakaupo at nag-aalmusal. Namutla ang kanyang mukha ngunit nakangiti pa rin siya. Pinindot ko ang speakerphone para marinig ni Roberto. Hindi siya nagsalita, nagmano lang siya sa telepono at dahan-dahang nagsalita sa Russian. Mama, ako po si Roberto. Humihingi po ako ng paumanhin kung nagulat ko po kayo. Mahal ko po talaga si Maria. Kung hindi po kayo naniniwala, lilipad po ako sa Moscow para patunayan iyan. Natigilan ang nanay ko sa loob ng 3 segundo at sumigaw. Huwag kang lalapit sa anak ko. Bago niya ibaba ang tawag, tahimik na umiyak si Maria. Niyakap ko ang kapatid ko sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Nang hapong iyon, dinala ako ni Roberto sa bahay ng nanay niya, isang bahay na kahoy nakataas sa isang probinsya. Ang nanay ni Roberto, si Nanay Elena, ay nasa 60s, maliit, payat. Ngunit nagniningning ang mga mata. Pagkakita niya sa akin, nagmano siya at niyakap ako ng mahigpit, nagsasalita ng mabilis na Tagalog. Isinalin ni Roberto. Sabi po ni Nanay, maligayang pagdating, ate mula sa Russia. Simula ngayon, isa ka ng anak ko. Nanatili akong nakatayo. Lumakad ang nanay niya para kunin ang isang lumang photo album. Ipinakita niya ang mga litrato ni Roberto noong bata payat dahil namatay ang tatay niya noong siya ay 10 taong gulang. Nagpalaki si Nanay Elena ng 3 anak sa pamamagitan ng pagtitinda ng turo-turo sa tabi ng kalsada. Sabi ng nanay niya, hindi ako binigo ng anak ko kahit isang beses.
Nagpapadala siya ng pera sa akin bawat buwan, simula nang siya ay 18 na liwan. Tiningnan ko ang litrato ng payat na lalaki na nakangiti ng malapad sa album at tiningnan ko ang matangkad na lalaki na nakatayo sa tabi ko. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Nang gabing iyon, nagdaos ang bahay ni Nanay Elena ng isang maliit na salusalo. Dumating ang buong kapitbahayan. Walang marangyang buffet, isang malaking banig lang na nakalatag sa sahig at higit sa 10 putahe na dinala ng bawat pamilya. Dinala ng tita sa tabi ng bahay ang isang kaldero ng sinigang na hipon. Dinala ng tito sa tabi ng bahay ang inihaw na isda. Ang mga bata ay tumatakbo sa paligid ng bahay. Walang nagtanong sa akin, "Saan ka galing?" Lahat ay tinawag akong ate na mula pa sa unang salita. Inabutan ako ng isang lola ng isang plato ng atsara. "Kumain ka ng marami anak. Napakasarap." Kumain ako ng atsara hanggang sa tumulo ang luha ko dahil sa anghang. Ngunit tumawa ako nang hindi ko namamalayan ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na tumawa ako ng buong puso. Sa gitna ng salusalo, itinaas ni Nanay Elena ang kamay niya at inihayag ng malakas, "Ngayon, mayroon na tayong 2 bagong anak. Si Maria at si Ate na ay mga anak ko na." Nagpalakpakan ang lahat at naghiyawan. Isang bata ang tumakbo at nagbigay sa akin ng card na isinulat niya nakasulat dito, "Maligayang pagdating, ate na mula sa Russia. Ang pangalan ko ay Baby. Gusto ko po na manatili kayo ng matagal dito." Niyakap ko ang bata ng mahigpit. Tumulo ang luha ko. Nang gabing iyon, natulog ako sa bahay ni Nanay Elena, isang maliit na silid, manipis na puting kulambo. Ang tunog ng mga kuliglig at palaka ay mas malakas kaysa sa air conditioner sa Moscow. Palihim kong binuksan ang telepono at nagpadala ng text message sa aking tunay na nanay. "Nanay, nakita ko na po ang pamilya dito. Wala po silang maraming pera pero mayroon po sila sa isa't isa. Hindi na po nag-iisa si Maria." Isang pangungusap lang ang isinagot ng nanay ko. "Kung niloloko ka talaga, paano ka makakabalik?" Pinatay ko ang telepono at tumingin sa kisame na kahoy. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang salitang pamilya ay hindi tungkol sa dugo, ngunit tungkol sa isang taong handang magbigay ng payong sa iyo kapag malakas ang ulan. Bago matulog, kumatok si Nanay Elena sa pinto at inabot sa akin ang isang lumang kumot. "Huwag kang lalamigin anak, ako ang naghabi niyan." Ang kumot ay may mahinang amoy ng pandan. Niyakap ko ang kumot ng mahigpit at umiyak ng tahimik sa dilim. Umiyak dahil alam ko na ang pader na itinayo ko sa loob ng 31 taon ay gumuho na ng isang gabi lang. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa amoy ng dark Filipino coffee na niluto ni Nanay Elena. Isang malaking baso na ceramic na may larawan ng manok. "Inumin mo muna ang kape, anak. Ihahatid kita sa market." Naguluhan pa rin ako sa salitang anak na tinawag niya sa akin simula pa noong unang gabi, ngunit hindi sumalungat ang puso ko. Ang market na pinuntahan namin ni Nanay ay ang Malabon Wet Market, isang pamilihan na aktibo pa rin ang train tracks, ngunit bawat umaga ito ay nagiging isang sariwang palengke. Ang mga tindahan ng gulay, isda at hipon ay nasa aktwal na train tracks. Nanlaki ang mga mata ko. Kapag dumating ang tren, mamamatay ang lahat, Nay. Tumawa ang nanay ko hanggang sa umalog ang katawan niya. "Hindi, anak. Tupiin lang nila ang payong at yumuko ng kaunti." Eksaktong 8 ng umaga, tumunog ang busina ng tren. Itinaas ng lahat ang kamay nila. Darating na, darating na. At lahat ng tindahan ay nagtupi ng kanilang payong sa loob ng 10 segundo. Dahan-dahang dumaan ang tren sa itaas ng ulo ng mga tindera, 1 pulgada lang, yumuko ng kaunti ang lahat at ngumiti sa isa't isa. Nang dumaan ang tren, bumalik sa ayos ang lahat sa loob ng 10 segundo. Walang nasaktan, walang nagmura. Tumayo ako nang nakanganga. Ang buhay na inakala ko na kailangan ng mahigpit na mga batas ay maaaring mamuhay nang may kakayahang umangkop ng kamangha-mangha. Habang naglalakad sa market, nagbigay ng pera ang nanay ko sa isang batang nagtitinda ng maliit na isda. Nagmano ang bata, kinuha ang pera at tumakbo para bumili ng candy para sa kanyang nanay. Ang nanay ng batang ito ay namatay dahil sa COVID. Inalagaan siya ng nanay ko simula nang siya ay 6 na taong gulang. Lahat ng tao sa market ay tumutulong na magbigay ng pera.
Tiningnan ko ang bata na tumatakbo ng nakangiti at inisip ang sarili ko noong bata ang aking mga magulang ay nag-aaway araw-araw hanggang sa maghiwalay. Walang nagbigay sa akin ng candy ng ganito. Tanghali noon, nakatanggap ako ng tawag mula sa bangko sa Moscow. Tumawag ang boss ko ng galit. Ana, nag-leave ka ng biglaan. Nagkakaproblema ang kumpanya. Kung hindi ka babalik sa loob ng 3 araw, ituturing kitang nag-resign. Natigilan ako. Ang trabaho na mahal ko, ang mataas na suweldo, ang bahay na binabayaran ko lahat ay mawawala. Lumingon ako at nakita si Maria na naghahabing ng damit pambata kasama si Nanay Elena. Ngumiti siya sa akin nang may init. Pinindot ko ang end call nang hindi sumasagot. Nang hapong iyon, dinala ako ni Roberto sa kanyang pinagtatrabahuhan. Siya ay isang construction engineer para sa proyekto ng MRT line. Napakalawak ng site. May daan-daang manggagawa. Ngunit ang nakita ko ay lahat ng manggagawa ay may safety helmet, may life insurance, may libreng canteen at clinic. Dinala ako ni Roberto sa dormitory ng mga manggagawa. Malinis ang mga bunk bed, may mga fan at sarili nilang refrigerator. Naging manggagawa rin po ako noon. Alam ko po kung gaano kahirap ang trabaho, kaya nagtatagpo kami ng mutual fund. Kung may nagkasakit, lahat ay tumutulong na magbayad ng medical expenses. Isang manggagawa ang lumapit at nagmano sa akin. Kayo po ba si ate na? Ikinuwento po ni Kuya Berto. Maligayang pagdating po. Kung mananatili po kayo rito ng matagal, magtrabaho na po kayo sa amin. Ngumiti ako nang hindi ko namamalayan. Nang gabing iyon, kumain kami sa isang seafood restaurant sa tabi ng dagat. Ang mesa na kahoy ay nakausli sa dagat. Ang araw ay lumulubog, kulay orange pula. Hinawakan ni Roberto ang kamay ni Maria at mahinang nagsalita. Bukas, hihingin ko po ang kamay niyo sa inyong pamilya ng formal, ate na. Ipaparamdam ko po sa inyo na mahal ko po talaga si Maria. Nanahimik ako at nagtanong ng isang tanong na matagal nang nasa isip ko. Kung isang araw, gusto ni Maria na bumalik sa Russia, tiningnan niya ako ng diretsyo. Sasama po ako. Maninirahan po ako sa kanya sa Moscow para ang anak namin ay makasama ang nanay at lola niya. Umiyak si Maria, umiyak din ako. Ang lalaking ito ay handang iwanan ang lahat para sa kapatid ko. Samantalang ang dating kasintahan ko sa Russia ay nagsabi na hindi pa siya handang magkaanak. Nang gabing iyon, nag-usap kami ni Maria nang kaming dalawa lang. Sa unang pagkakataon, ate, masaya po talaga ako. Dito, walang humahatol sa akin na may depression ako. Walang tumitingin sa akin na ako ay isang problema. Mahal ako ng lahat sa kung sino ako. Niyakap ko ang kapatid ko ng mahigpit. Naiintindihan ko na, Maria, hindi na kita iuwi. Umiyak si Maria sa yakap ko. Umiyak ako dahil alam ko na ang pag-ibig na hinahanap ko sa loob ng 31 taon ay wala sa Moscow, ito ay narito sa lupaing inalipusta ko. Bago matulog, nagpadala ako ng text message sa boss ko sa Moscow. Magre-resign na po ako. Nakita ko na po ang gusto kong tirhan. At pinatay ko ang telepono, binuksan ko ang bintana, at ang hangin mula sa dagat na may halong amoy ng bulaklak ay sumalubong sa akin. Ngumiti ako sa sarili ko, sa dilim. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang bahay ay hindi isang lugar, ngunit isang pakiramdam kung saan ang isang tao ay handang maglakad sa ulan para bigyan ako ng payong. Sa ika-7 araw ko sa Pilipinas, nagising ako dahil sa malakas na tunog ng ulan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ordinaryong ulan. Naglabas ng flash flood warning ang radyo, ang pinakamalaki sa loob ng 10 taon. Umapaw ang ilog ng Pasig. Ang bahay ni Nanay Elena ay binaha hanggang dibdib. Ang telepono ni Roberto ay walang tigil sa pagtunog. Ang nanay niya ay nag-iisa sa bahay. Tumawag ang tita sa tabi ng bahay. Umiiyak ang boses. Berto! Natumba si nanay sa bahay, baha na hanggang dibdib at bali ang paa niya. Namutla ang mukha ni Roberto. Si Maria, 4.5 buwan na ang tiyan, hindi pa ganap na gumaling mula kahapon. Agad akong sumigaw, sasama ako. Sumakay kami sa pickup truck ng kapitbahay na mataas. Bumabagsak ang ulan na parang guguho ang langit. Ang kalsada ay naging ilog. Matindi ang traffic, kilometro-kilometro ang haba. Tumawag si Roberto sa grupo ng Barangay Tanods, ngunit ang sagot ay nanginginig. Kuya Berto, ang bangka namin ay na-stranded sa kabilang side.
Napakalakas ng agos. Tiningnan ko ang orasan. Kung magtatagal pa ng 1 oras, baka mamatay ang nanay niya dahil sa baha o sa pagdurugo. Umiyak si Maria sa kotse. Ate na, mamamatay ba si nanay? Hinigpitan ko ang manibela hanggang sa pumuti ang mga daliri ko at gumawa ako ng pinakamalaking desisyon sa buhay ko. Ako ang magmamaneho. Pinaandar ko ang accelerator at sumugod sa baha na hanggang bewang. Umugong ang makina ng kotse. Tumalsik ang tubig sa bintana. Sumigaw si Roberto ng direksyon mula sa telepono na nakikipag-ugnayan pa rin sa mga kapitbahay. Liko sa kaliwa, 500 metro pa. Nagmaneho ako sa baha sa bilis na 70 kilometers. Nanginig ang sasakyan na parang mababasag. Mahigpit na kumapit si Maria. Diyos ko, tulungan mo po. Makalipas ang 47 minuto, nakarating kami sa bahay. Ang baha ay hanggang dibdib talaga. Ang bahay na kahoy ay nakataas, ngunit ang unang palapag ay lubog. Nakahandusay si Nanay Elena sa sahig ng pangalawang palapag, walang malay, bali ang paa at dumudugo. Umiyak si Roberto sa harap ko. Nanay ko, hindi ako nag-aksaya ng oras. Binuhat ko ang maliit at payat na Nanay Elena sa likod ko. Binuhat ni Roberto si Maria. Lumangoy kami sa baha palabas ng bahay, naghihintay ang mga kapitbahay sa mataas na kalsada, umiiyak at sumisigaw ng suporta. May nag-abot ng lubid, may nag-abot ng sagwan, walang tumakas. Lahat ay naghihintay para tumulong. Binuhat ko ang nanay habang lumalangoy sa malakas na agos. Tumama ang paa ng nanay sa binti ko hanggang sa dumugo, ngunit hindi ako nakaramdam ng sakit. Ang naririnig ko lang ay ang malakas na tibok ng puso ko. Huwag kang mamatay, nanay. Huwag kang mamatay. Sa wakas, nakarating kami sa kalsada na hindi pa binabaha. Dumating ang ambulance ng Barangay Tanods. Ang driver ay ang pinuno ng grupo na tumulong kay Maria kahapon. Umiyak siya nang makita ang nanay. Kuya Berto, sumakay na po kayo ng mabilis. Sa daan patungo sa ospital, hindi pa rin nagigising ang nanay. Mababa ang oxygen, bumaba ang presyon. Sumigaw ang doktor sa ambulance. May pagdurugo sa tiyan, kailangan ng mabilis na operasyon. Hinawakan ko ang malamig na kamay ng nanay at umiyak sa harap ng lahat. Kailangan mong mabuhay, nanay. Kakaanak ko pa lang. Pagdating sa ospital, mahigit 10 doktor ang naghihintay sa harap ng emergency room. Ang orthopedic at internal medicine na doktor ay tumakbo. 4 na oras na operasyon. Tumayo ako at kumapit sa bakod ng operating room. Niyakap ni Roberto si Maria, umiiyak. Mahigit 80 kapitbahay at barangay tanods ang naghihintay sa labas, walang umuwi. Lahat ay nagdarasal ng sabay-sabay. 4 na oras at 20 minuto. Bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor, tinanggal ang mask at ngumiti ng malapad. Nakaligtas po si nanay. Bali ang 2 paa pero maayos na. Huminto na ang pagdurugo sa tiyan. Gigising si nanay sa loob ng 10 oras. Isang malakas na iyak ng kaligayahan ang narinig sa ospital. Napaluhod si Roberto sa sahig. Niyakap ko siya at niyakap ko ang lahat ng naghihintay. Niyakap ang barangay tanods, niyakap ang mga kapitbahay, niyakap ang mga NARS. Niyakap ko sila hanggang sa maging basa ang damit ko sa luha ng lahat. Nang gabing iyon, nagising si Nanay Elena sa patient bed. Mahigpit na hinawakan ng maliit na kamay niya ang kamay ko. Mahinang nagsalita siya. Anak na, salamat sa pagtulong mo. Umiyak ako hanggang sa manginig ang katawan ko. Tinawag ako ni nanay na anak. Ngumiti siya nang nakapikit ang mga mata. Simula pa noong unang araw na nakita kita, alam ko na anak kita. Napaupo ako sa sahig ng patient room, umiiyak hanggang sa maubusan ako ng lakas. Umiyak dahil alam ko na sa pinakamalungkot na araw sa buhay ko, 12-dosenang mga estranghero ang handang isugal ang kanilang buhay para sa pamilya ko, samantalang sa sarili kong bayan, walang kahit isang kapitbahay na kumatok para magtanong, "Kumusta ka na?" Nang gabing iyon, hinalikan ko ang noo ng nanay at lumabas sa harap ng patient room. Tiningnan ko ang ulan na hindi pa rin humihinto, ngunit sa pagkakataong ito, ang ulan ay hindi nakalungkutan, ito ay tubig na naglilinis sa pader sa puso ko hanggang sa tuluyan itong gumuho. Itinaas ko ang kamay ko at nagmano sa madilim na langit at mahinang nagsalita. Salamat sa pagdadala sa akin dito.
Salamat sa pagpapaalam sa akin na ang tunay na pamilya ay hindi galing sa dugo, ngunit galing sa mga taong handang mamatay para sa isa't isa. Sa ika-8 araw, huminto na ang ulan. Ang langit ay maliwanag na asul na parang hindi naganap ang baha kagabi. Tumayo ako sa harap ng patient room. Nakaupo si Nanay Elena sa kama, kumakain ng lugaw na pinakain ng nurse. Ngumiti siya sa akin, bawat oras na nagkakasalubong ang mga mata namin. Nagmano ako bawat oras na pumasok ako sa silid, hanggang sa tumawa ang nurse. Ang galing niyo na po magmano, ate na. Parang Pilipino na po kayo. Nang hapong iyon, tinawag ako ng doktor at si Roberto sa private room. Napakalakas ni Nanay. Sa loob ng 3 araw, makakauwi na siya. Ngunit ang mas mahalaga, kinuha niya ang resulta ng blood test ni Maria. Ang bata sa sinapupunan ay lalaki, malakas, at perpekto. At, Miss Ana, gusto niyo po bang malaman kung sino ang tao na may parehong blood type ni Nanay kung sakaling magkaroon ng emergency sa hinaharap? Sumimangot ako. Ngumiti ang doktor. Kayo po, Miss Ana. Blood type o positive, parehong-pareho ni Nanay. Tumayo ako ng matigas. Niyakap ako ni Roberto sa balikat. Kita mo, ate, hindi ka lang po isinugo ng Diyos dito nang hindi sinasadya. Lumabas ako sa ospital ng mag-isa. Sumakay ako ng taxi patungong San Sebastian Church, ang simbahan na pinuntahan ko kasama si Maria sa unang pagkakataon. Umakyat ako sa mataas na tower, tinitingnan ang ilog Pasig na binaha kagabi. Ngayon, ito ay kalmado, parang salamin. Kinuha ko ang telepono at tumawag sa aking tunay na nanay sa Moscow sa huling pagkakataon. Nanay, hindi na po ako babalik. Umiyak ang nanay ko at sumigaw agad. Niloloko ka na niya, baliw ka na. Huminga ako ng malalim. Tinatanong niyo po ba ako kung naging masaya ako talaga sa Moscow? Nagtrabaho ako ng husto para sa mataas na suweldo, pero umuuwi ako sa isang walang laman na silid. Hindi ako binabati ng mga kapitbahay. Iniwan ako ng dating kasintahan ko dahil ayaw niya ng anak. Dito, ang mga estranghero ay handang mamatay para sa isa't isa. Tinawag ako ng nanay ng asawa ko na anak mula pa noong unang araw. May pamilya na po ako, nanay. May bahay na po ako. Nanahimik ang nanay ko ng matagal at nagsalita ng nanginginig ang boses. Kung masaya ka talaga, hindi na kita pipigilan. Umiyak ako sa telepono. Mahal kita, nanay. Isang araw, dadalhin kita rito para makita mo kung paano sila nagmamahalan dito. Binaba ko ang telepono at yumuko sa tower ng San Sebastian Church ng 3 beses. Tumulo ang luha ko. Sinabi ko sa sarili ko ng malakas. Naisip ko na mahirap ang Pilipinas, ngunit ako pala ang mahina sa bayanihan, mahina sa pag-ibig, mahina sa kahulugan ng salitang pamilya. Kinuha ko ang sampagita na ibinigay sa akin ng bata noong unang araw ang bulaklak na lanta na sa bulsa ko. Hinalikan ko ito at inihulog sa ilog Pasig. Lumutang ang bulaklak sa agos tulad ng lumang paniniwala na nawawala sa puso ko. Tumayo ako sa tower, itinaas ang kamay ko at nagmano sa langit, ang pinakamataas na nagawa ko, at sinabi ang pangungusap na nagbago sa buhay ko. Hindi ako tinuruan ng Pilipinas kung gaano kaganda ang Pilipinas, ngunit tinuruan ako kung gaano tayo kagaling sa isa't isa kung pipiliin nating maging bukas ang puso. Ngumiti ako sa ilog. Ngumiti ako sa araw na lumulubog. Ngumiti ako sa sarili ko na nabulag sa loob ng mahabang panahon. At sa sandaling iyon, alam ko na hindi ako pumunta sa Pilipinas para iuwi ang kapatid ko, ngunit isinugo ako ng Diyos dito para iuwi ang sarili ko. Pagkalipas ng 3 buwan, nakatayo ako sa delivery room ng ospital ng Maynila. Nagpapanganak si Maria. Mahigpit na hinawakan ni Roberto ang kamay niya hanggang sa pumuti ang mga daliri niya. Nakaupo si Nanay Elena sa wheelchair sa tabi ng kama, nakangiti ng nakapikit ang mga mata. Nakakast pa rin ang paa niya. May hawak akong video camera, umiiyak ng walang tigil simula nang marinig ang unang iyak ng bata. Lalaki po. Ang doktor ay may hawak ng maliit na pamangkin ko. Nakabalot sa asul na tela, puti ang balat, pinkish, malalaki ang mata tulad ni Maria. Blonde ang buhok tulad ng buhok ko. Umiyak si Maria at ngumiti. Ate na, anong ipapangalan natin sa kanya? Yumuko ako at hinalikan ang noon ng kapatid ko at lumingon kay Roberto para siya ang magpangalan. Tiningnan ako ni Roberto ng may pulang mata
at nagsalita ng nanginginig ang boses. Nikolai Tanagorn po. Nikolai para sa inyo, Athena. Tanagorn para sa internal medicine na doktor na nagligtas sa buhay ko. Napaluhod ako sa tabi ng kama. Niyakap ang pamangkin ko nang mahigpit hanggang sa magulat ang bata at umiyak ng malakas. Umiyak dahil alam ko na hindi lang ako tita, ngunit isa ako sa pamilyang ito, tunay. Pagkalipas ng 1 taon, nag-resign ako sa bangko sa Moscow ng formal. Ibinenta ko ang bahay ko at lumipat sa Pilipinas ng permanente. Nagbukas kami ng pusong mainit kasama ang 3 pang kaibigan na Ruso na iniwan ng kanilang mga asawa isang center para tulungan ang mga banyagang babae na ikinasal sa mga Pilipino ngunit iniwan o inabuso. Sa pagbubukas ng center, halos 100 babae mula sa Russia, Ukraine at Belarus ang dumalo. Tumayo ako sa entablado, nagsasalita sa Tagalog na may Ruso pa ring accent. 3 taon na ang nakalipas, pumunta ako rito para pagalitan ang kapatid ko dahil naniniwala ako na ang mga lalaking Pilipino ay gold diggers. Ngunit tinuruan ako ng Pilipinas na ang mga tao ay maaaring manloko sa isa't isa sa bawat bansa at maaari rin silang magmahalan sa bawat bansa. Hindi perpekto ang lugar na ito, may traffic, may baha, may problema tulad ng sa lahat ng lugar. Ngunit may isang bagay dito na mahirap hanapin ang mga tao ay handang magbigay ng tulong sa mga estranghero nang hindi nagtatanong kung gaano karami ang pera mo o saan ka galing. Tumigil ako saglit at nagmano sa lahat ng nasa silid. Ngayon, hindi ako pumunta rito para sabihin na ang Pilipinas ang pinakamahusay, ngunit para sabihin na ang mundo ay magiging mas mahusay kung pipiliin nating lahat na maging Pilipino sa puso, pumili na magbigay ng tulong, pumili na numiti sa mga estranghero, pumili na maniwala na kahit iba-iba ang wika natin, pareho tayong umiiyak at pareho tayong tumatawa. Isang malakas na palakpakan ang narinig. Maraming babae ang umiyak dahil sa unang pagkakataon, naramdaman nila na hindi sila nag-iisa. Sa kasalukuyan, lumawak ang pusong mainit sa 3 branch at nakatulong na sa mahigit 700 babae. Ikinasal ako sa young Filipino engineer na tumulong magbuhat ng sandbags noong baha. Hindi niya tinanong ang tungkol sa dati kong suweldo. Isang pangungusap lang ang sinabi niya noong araw ng kasal. Baka hindi ko po maibigay sa inyo ang maraming bagay tulad ng Moscow, pero maibibigay ko po ang buong puso ko. Bawat gabi, dinadala ko si Nikolai Tanagorn, ang pamangkin ko na 4 na taong gulang, para umupo sa tabi ng Ilog Pasig. Tinuturuan ko siyang magsalita ng halo-halong Russian at Tagalog at ikinukuwento ko sa kanya na isang araw nabulag ang tita niya, ngunit tinulungan ng Pilipinas, nabuksan ang mata niya at ng nanay niya. Tumawa ang maliit na bata at tumakbo para kumuha ng sampaguita para sa akin tulad ng ginawa ng batang iyon 4 na taon na ang nakalipas. Kinuha ko ang sampagita, hinalikan ito, at inihulog sa ilog tulad ng araw na iyon dahil alam ko na ang sampagita ay hindi namatay sa putik. Naghihintay lang ito sa araw na may isang taong aabot para kunin at buhayin ito. At ang Pilipinas ang kamay na umabot para buhayin ako noong ako ay lubog na lubog. 5 taon na ang nakalipas, parang isang kasinungalingan. Ngayon ang 5 kaarawan ni Nikolai Tanagorn. Ang pusong mainit branch sa Malabon ay nagdaos ng isang malaking salusalo, mahigit sa 20 bata na may iba't ibang lahi ang naglalaro sa damuhan. Ang mga watawat ng Russia, Ukraine, Germany, China, Laos at Cambodia ay nakatanim sa isang bilog sa ilalim ng puting tolda. May karatula na isinulat ng mga bata. Dito, walang estranghero, pamilya lang na hindi pa nagkakakilala. Tumayo ako sa entablado na kahoy na pininturahan ng mga bata. May hawak na mic na nanginginig pa rin ng kaunti tulad ng unang araw at nagsalita sa Tagalog na dumadaloy na. At nagulat ako sa sarili ko. 5 taon na ang nakalipas. Pumunta ako rito na may isang maleta at pusong puno ng pader. Inakala ko, natutulungan ko ang kapatid ko. Ngunit ang Pilipinas pala ang tumulong sa akin, tumulong na buksan ang mata na nabulag sa loob ng 31 taon. Tinulungan ako na matutunan na ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi sinusukat sa matataas na gusali o pera sa bangko, ngunit sinusukat kung sa araw na malakas ang ulan, may isang taong handang mabasa para bigyan tayo ng payong. Ngayon,
Hindi ako nakatayo rito para sabihin na ang Pilipinas ang pinakamahusay sa mundo, ngunit para sabihin na ang mundo ay magiging mas mahusay kung pipiliin nating lahat na maging Pilipino sa puso, pumili na magbigay ng tulong, pumili na ngumiti sa mga estranghero, pumili na maniwala na kahit iba-iba ang wika natin, pareho tayong umiiyak at pareho tayong tumatawa. Huminga ako ng malalim at nagmano sa lahat ng nasa salu-salo. Salamat sa pagpapabuhay sa akin. Salamat sa pagpapaalam sa akin na maging isang tao ulit. At salamat sa kapatid ko na naglakas loob akong lumipad sa buong mundo para pagalitan ang mga Pilipino, ngunit sa huli, mas minahal ko ang mga Pilipino kaysa sa sarili ko. Isang malakas na palakpakan ang narinig. Tumakbo si Nicolay Tanagorn sa entablado. Niyakap ang binti ko ng mahigpit at sumigaw sa mic sa halo-halong Tagalog at Russian. Ang tita ko ang pinakamahusay sa mundo. Tumawa ang lahat hanggang sa tumulo ang luha. Pagsapit ng gabi, tapos na ang salusalo. Naglakad ako ng mag-isa sa dock sa likod ng pusong mainit. Ang ilog Pasig na bumaha sa bahay namin 5 taon na ang nakalipas ay kalmado na ngayon at malinaw at sumasalamin sa mga bituin. Kinuha ko ang sariwang sampagita na ibinigay sa akin ng mga bata ngayon. Sumulat ako ng isang maikling mensahe sa petal gamit ang marker. Mula sa isang taong dating naghamak, patungo sa lupain na mas nagmahal sa akin kaysa sa minahal ko ang sarili ko. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang sampagwita ay hindi kailanman lumabas sa malinaw na tubig, ngunit lumabas sa putik. At ganoon din ako muling nabuhay dahil sa putik na tinatawag na Pilipinas. Inihulog ko ang sampagita sa tubig. Dahan-dahan itong lumutang sa agos, tulad ng buhay ko na dating lubog, ngunit ngayon ay lumulutang na ng payapa. Itinaas ko ang kamay ko at nagmano sa ilog sa huling pagkakataon at lumingon para hanapin ang pamilya na naghihintay sa pampang. Binuhat ni Maria ang pangalawang anak na lalaki na kakapanganak lang. Niyakap ni Roberto sa balikat ang nanay niya na nakakalakad na ng normal. Kinawayan ako ng mga bata. Tita na, uwi na tayo. Ngumiti ako ng malapad hanggang sa sumakit ang pisngi ko at lumakad pabalik sa kanila. Dahil alam ko na ang tunay kong paglalakbay ay hindi nagsimula sa airport ng Moscow, ngunit nagtapos dito kung saan natutunan ko na ang bahay ay hindi isang lugar kung saan tayo ipinanganak, ngunit isang lugar na pinili nating mahalin at handang mamatay para dito. At pinili ko na magpakailanman